My dear friends, atong hisgutan karon ang kining gifts of the speaking in tongues. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. Nay mga uban nga maghisgot niini, mingon nga wala ko ni speaking in tongues. Binuang ko no ang speaking in tongues. Yang uban sad nga tong makaigsunan sa Catholic tradition, mingon sad nga speaking in tongues did not begin with the Catholic tradition, starts with the Pentecostal tradition. It's not really true, okay? So we have to be clear about this. The speaking in tongues is real since the beginning. Okay, so but let's talk about the speaking in tongues sa sulat ni San Pablo sa 1 Corinto. Talk about this from chapter 12 to chapter 14. So there are two gifts na gisgutan ni San Pablo with regard to speaking in tongues. First is what we call in Greek word xenologia, which means foreign languages or foreign speech. That's why we can hear sa mga apostoles diha sa Acts chapter 2 verse 4 nga all filled with the Holy Spirit and began to speak different languages. Nakahimo sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pangalan. So muna siyang gitawag na sinologia nga meaning foreign languages. Daghan kayo mga gift, daghan kayong mga tao nga nakadawat ni mga gift kasagaran kani sa itong mga kaigsunan ang mga missionary no na daghang makaistorya og nagkalain-laing pinulungan. It's amazing. I have a classmate before sa when I was in Australia, he is a Sudanese. He can speak about 6 languages, of course, because of geographically speaking, they have to. Pero kini siya mga gasa ni siya, no? Nga dali na yung mga tao nga linguistic kaayo, dali kayong makaton, matagaan o grasya nining maong gasa. Nya nasa yung mga uban nga bisan wala mo study nining maong language, no? Naminaw lang, nakigkukabildo sa uban and they learn the language. That's a gift from God, no? Nya doon na sa ikaduha nga gift nga gitawag nato sa Griego, using the Greek word is glossolalia. Glossolalia meaning static speech. Kanang giingon nato diha nga word nga glossary diha nagagikan no sa pinulungan nga glossolalia sa Griego nga pinulungan is to teach how to speak, no, to say something. So that's why we said glosso means tongue. Let's go back to glossolalia means static speech. Muni ang muni ang gasa nga gisgutan ni San Pablo diin nobody will understand you except God. That's why in Corinthians chapter 14 verse 2 ningon siya diha na he who speak in tongues does not speak to people but to God, for no one understand him. The Spirit makes him say things that are not understandable. So there are things that cannot be understood by human knowledge, no? Diha sa gift in speaking in tongues. So imo nang makita diha sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 when Paul said, if I could speak in all human and angelic tongues. So he's speaking about two gift of speaking in tongues, human languages and the angelic languages. The angelic tongues no one can understand. In fact, this is kind of a metaphor because nobody knows kung naabay language ang angels, but of course they probably have. Ingon rin sa ng mga komentaris, labi na ni komentaris ni sa 1 Corinthians ni Harrington, mingon si Harrington diri na the one who speak in tongues build up the ego, but the one who prophesies build up the church. Kay pulong ni San Pablo niya, kay ang problema man gud sa diha sa Corinthians, ilag yung gipangusgan sa kunang gikaingon ang speaking in tongues
nakalimot sila nga ang pinakaimportante, mas importante ang pagsangyaw sa pulong sa Dios, ang pagkahimong propeta, because prophet is a beholder of holiness, no? Nya tigsangyaw sa mensahe sa Dios. Nindot basahon ang kiniato ang sa binisaya kay mingon diha no sa 12, 1 Corinthians chapter 14 verse 12, tungod kay naninguha man kamo pagbaton sa mga hiyas sa espiritu, tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga magpalig-on sa simbahan. Kay ang hiyas manggod sa speaking in tongues, of course we can use this to build up the church, but the problem kung mo focus ta kay individual manggod ni siya, no, unya usahay ma-boast ang atong ego, mutaas ma-build up ang atong ego, dili na to magamit na hinuon sa simbahan, no? Munay problema sa ato ang charismatic renewal movement kay usahay mo focus ta so much sa small gift ang speaking in tongues, unya atong makalimtan ang mga butang, mga gasa nga maoy mupalig-on sa atong simbahan. So sa ako nang gikaingon, nindot ni siya nga gasa speaking in tongues. Continue, if you have this gift, continue doing this, no? Pero una na nga there's a precautions as well. Ayaw i-build up ang imong ego, no? Ayaw ipanghambog. Asa ko nang gikaingon, it is not for show or kanang imong gipakita nga maayo gyud kay gitagaan kanining maong gifts, no? Nga imong i-demonstrate ang imong pagkabalaan because you have this gift. Now, use that, no? Use that gift to build up your spiritual life, no? Pero hinumdumi nga ang gasa nato kinahanglan nga mo build up lang dili sa atong kaugalingon kundi sa kinatibuk-an sa simbahan. Unya ang ubang mga tao, ang uban mingon sad nga, padre kini siya padre kay ang gibutang diya sa Biblia duha o tulo raman ang ang manahtagan ani nya nganong karon ang charismatic renewal daghan lagi kaayo ang naa ni nga gift, no? Nga duha o tulo ramay gitagaan, nasayop na siya mga igsoon, dili na sakto nga interpretasyon sa Biblia. Ang numbers nga gihatag diha 2 or 3 atong hinumduman nga during that time you need 2 or 3 witnesses in order to prove sa kamatuuran, no? Kini sa tinuod ni nga hitabo nga naay gift, naay nakadawat nga gift ani kay naay duha o tulo ka mga witnesses nga mustand nga sila naa ani nga gift. So muna say to prove nga this gift is real, dili kay duha o tulo ra gyud gitagaan, sayop kay sa mga igsuon, no? Kay nga naman day og mayong duha o tulo ra gitagaan sa ato pa sa pag-ingon sa Ginoo, no, nga kun duha o tulo nga nagkatigom sa akong ngalan, anaa ako sa taliwala. Sa ato pa og mahimong 4, mahimong 5, mahimong hundreds, thousands ang nagkatigom, wala ang Dios kay duha o tulo ra gyud binuang na, no? Dili na siya tinuod mga igsoon, no? Muna nga dili na to iliteral kaayo ang translation sa Biblia atong sabton, no, unsay buot nga gipasabot ni ana. Okay, so kanang duha o tulo ayaw mo kalibog kay duha o tulo ra nga gitagaan. So munang no, ako nang gikaingon nga gigamit na siya haron pag matuod nga nanginahanglan kag witnesses 2 or 3 to prove nga tinuod kini siya nga panghitabo. Sa ilang language gigamit lang ni Saint Paul haron iyag yung mapadayag nga naay mga lingwahe nga dili masabtan sa tao. Anghel, Dios lamang ang makasabot, no? Munang gigamit niyang angelic tongues. Okay? So nagsugod gini ang angelic tongues gikan pagyud sa sinugdanan. What happened sa speaking in tongues nga ang tao kasultig kanang dili na to masabtan mo nigi practice sa uban natong mga kaigsuonan, no? Nga nakadawat nining maong gasa nga musulti og murag maingon tang binuang sa atong pagpaminaw nga binuang man kay di masabtan yang uban bugal-bugalan sa dila, may siya lalalala bugal-bugalan pero tinuod ni siya, nga doon nagigigasahan ni ini dili siguro tanan nga gigasahan
pero naay mga tao nga gigasahan niini. Example lang akong mahatag si late Bishop Joe Greg, akong obispo sa Australia. He passed away around 2010 before I was ordained deacon, no? Sa ako lang kaugalingong opinion, he was the most beautiful in terms of speaking in tongue, no? Wa gyud ko kakitag laing mas maayo, nindot, fluent nga gift in terms of speaking in tongues, kay basta it's cannot be explained. Okay? No, you will only appreciate if you were hear it, but the problem is he's gone. So I've never met anyone better than him, okay, in terms of that gift, speaking in tongues nga glossolalia. Lisod dili gid nimo siya masabtan, pero you will appreciate the beauty of that gift, no? Kung makadungog ka sa tao jud nga tinuod nga gigasahan nining maong gasa. Unya dili lang ni siya sa Biblia nimo mabasa, no? Imo sa ning makita sa mga maingon tangpunga sa atong fathers of the church. Start with Saint Augustine, no? Nga si Saint Augustine diha sa iyang homily on 1 John chapter 6 verse 10, miingon siya, in the first days the Holy Spirit fell upon the believers, and they spoke in tongues that they had not learned, as the Spirit gave them to speak. No, that's reference Acts chapter 2 verse 4. Excuse me. These signs were appropriate for that time, for it was necessary that the Holy Spirit be signified thus in all tongues, because the gospel of God was going to traverse all tongues throughout the earth. So Saint Augustine was talking about this gift in tongue that we called sinologia, foreign languages. You can speak foreign languages. And then Saint Thomas Aquinas, his commentary in the 1 Corinthians, he said this: when the apostle mentioned here in 1 Corinthians chapter 14 about speaking in a tongue, he means an unknown language, not interpreted, as when one might speak German to a French without an interpreter, he is speaking in a tongue. Hence, all speech not understood, not explained, no matter what it is properly called speaking in tongues. Muna giingon ni Saint Thomas, no? Nga iyang gi-re-echo ang pulong ni San Pablo diha sa atong mabasa sa 1 Corinthians chapter 14. Even Saint Paul said this static speech in 1 Corinthians chapter 14 verse 13 to 4. Atong basahon, Binisaya na sa ta, kinibasa na tag-English ganina atong basahon sa Binisaya. Mingon siya, busa ang nakigsultig lahi nga pinulungan kinahanglan nga magampo nga makabaton sa hiyas sa paghubad niini. Kay kung magampo kamo sa pinulungan nga dili masabtan, nagampo ang espiritu apan ang akong hunahuna wala makasabot. That's static language. Nagsulti ang atong baba apan ang atuang hunahuna dili makasabot kung unsay atong gisulti. Kini komo ni siya mga igsoon og nakabantay siguro mo aron atong masabtan ni siya kanang experience natog na amoy anak nga gamay nga usahay ang amahan ray makasabot o inahan ray makasabot sa bata, kanang ang bata mi ba da bisag unsa lay litukon sa bata, no, magyaw-yaw pero wa gyud tay masabtan bisag gamay, pero mahibong ka nga ang ginikanan kasagaran yun, no, ang inahan o amahan makasabot og unsay gikinahanglan sa bata. The same manner mo taningon si San Pablo diha sa 1 Corinto 14 nga ang imuhang pagsulti dili masabtan sa tao, no. Ang magsulti og lahi nga pinilungan wala magsulti ngadto sa tao kun dili ngadto sa Dios, tungod kay wala makasabot kaniya.
Kay walay nakasabot kaniya, nagsulti siya sa tinagong mga butang pinaagi sa espiritu. Walay makasabot kaniya nga bisag si kinsa. No, this is not a language, this is not a human language. Kay og human language na amang gyud makasabot. No, man nahitabo sa Acts chapter 2 sa atong giiskutan ganina. Pero kini siya wala gyud makasabot, no, bisag usa. No, sama mo na akong giingon nga sama sa bata ba nga magyaw-yaw nga wa gyud kay masabtan, pero ang inahan ug amahan walay nakasabot sa bata, no, the same thing, and wala ta kasabot, pero ang Dios nakasabot. Man ningon si San Pablo nga imo ning gisulti dili ngadto sa tao kundi dili ngadto sa Dios, kay ang Dios ray makasabot og unsay imong gisulti. This is form of thanksgiving, no? Pasalamat nato sa Dios, speaking in tongues. Pero ato sang hinumduman, no, nga ang simbahan wala gyud mayuntang punga nga details gyud nga misulti, because of course si San Pablo gid Detalye naman si San Pablo, pero ang gigamit lang sa simbahan nga explanation ningon ang simbahan diha sa Catechism of the Catholic Church paragraph 2003 atong basahon mga igsuon unsay gisulti sa simbahan. Kabahin nining mga gasa nga atong madawat, kini mga extraordinary gift nga madawat sa individual mga tao, no, nga gisulti sa simbahan mga igsuon. Grace is first and foremost the gift of the Spirit who justifies and sanctifies us. But grace also includes the gifts that the Spirit grants us to associate us with His work, to enable us to collaborate in the salvation of others and in the growth of the body of Christ, the Church. These are sacramental graces, gifts proper to the different sacraments. There are further special graces, also called charisms after the Greek term used by Saint Paul, and meaning favor, gratuitous gifts, benefit. Whatever their character, sometimes it is extraordinary, such as the gift of miracles or of tongues. Charisms are oriented towards sanctifying grace and are intended for the common good of the church. They are at the service of charity which builds up the church. No? So gigamit sa simbahan, naghanto dito nga gihiskutan, no, ang grace, of course, ang speaking in tongues and different gifts, charism, dili gina nimo i-equate sa gifts sa sacraments, no. Mo gani nakasayop na to usahay kay mangutana nita nganong kinahanglan pa matag baptism in the Spirit, nganong kinahanglan pa matag speaking in tongues, nga nakadawat naman tayo diha gasa diha sa bunyag atong nadawat ang 7 gifts of the Holy Spirit nga gigizil kini, no, diha sa confirmation. Yes, tinuod na, no one will argue about those gifts, for naay mga special gifts, graces nga gihatag usab ang Dios. So we will not deny those as well. Ang problema mo kung ato itong i-deny, kaya ni-focus, of course, mo kinahanglan itang mo focus sa gasa sa Espiritu Santo, pero dili sa nato i-deny ang mga gagmay nga gasa, mga special privileges, favor, mayingon tang punga, nga gihatag sa Espiritu Santo, because it's the same Spirit who give those gifts, okay? Muna, apila na ang speaking in tongues. Nang muingon ang uban nga walay speaking in tongues, binuang na. No, please, don't say that. Because the church accepted that gifts, and it's biblical as well, even Saint Paul. Unya, even the Pope himself, the present Pope, no, dito mi sa Third Priest World Retreat last 2016. No, one of our speakers, si Pope Francis, and he talked about the baptism in the Spirit, the gifts, no, speaking in tongues, usa na sa mga gifts nga iyang gihisgutan. Unya, during the Mass, even Pope Francis, no, ni try nga speaking in tongues, no, si Pope Francis, although
he said clearly as well ngayon siya nga dili gid siya mayong tangpunga nga gigasahan, no, he can try nga muhimo pero dili gid siya iningon gid siya nga wala kayo siya anak nga gasa pero he will do it, no, gihimo gid niya. Pasabot ba nga nagbinuang si Pope Francis now ang katong akong obispo nga gigasahan ining speaking in tongues, binuang ba to? No, I don't think so. He's a bishop. So dili siya magbinuang gyud og ingon ana, no. Nga gasa guna sa simbahan. So doon na gini siyang gifts sa kining speaking in tongues muna nga dili na to bugal-bugalan, dili na to yama-yamaan kining maong gasa. What happened, ang problema manggod kay kining speaking in tongues makalimot ganita ang uban gamiton magud nila sa mga personal show, display nga na ba, no? Gifts are not for show, for display or demonstrate your own personal holiness. They are given by the Holy Spirit to build up the body of Christ. Mo ginagingon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2003. Okay? So muna nga hinaot nga ako ning natagagamay pagpasabot kung namoy pangutana, comment lang unya mo. Kung naay mga kakulangan sa kong pagsulti, siguro dili to kumpleto yun, dili yun hanay tanan, pero at least akong gisulayan nga mapasabot ninyo kabahin nining gasa sa speaking in tongues. Okay? Daghang salamat. God bless you all.